tulungan niyo kami na maging banal at mabuti. Yes, as a priest, we should know better than you sa mga pagkakataong ganito. Pero tao lang din kung minsan nadadala din. Kaya nga po, kung hindi namin kayo madalas sa kabutihan sa mga pagkakataong ganito, kayo ang magdala sa amin sa kabutihan sa mga pagkakataong ganito. Father, hindi ka pare ngayon, ha? Huwag ka no. Kailangan magtapatan na. Kasi hindi tayo po pwedeng magsabing okay ang kalagayan ng mundong ito. Kinakailangan tapatin na natin ang bawat isa tungkol dito. Inasmuch as alam natin, ang dami ng mga gumagawa ng masama. Inasmuch as alam natin, ang dami ng mga Kristiyano ang hindi nagpapakabuting tao. Inasmuch as alam natin na pasira na physically and morally ang mundong ito. Na kung hindi natin tatapatin ng ganyan, magpapapetex-petex tayo, magpapakalugmok tayo at yan ang gusto ng demonyo. Sige nga, kung kayo ang magpapahayag ng kalagayan ng mundong ito, sasabihin ba ninyong sound ang kalagayan nito? Sa nakikita ninyong epekto ng global warming na yan, sa nakikita ninyong kalagayan ng ating moralidad, halimbawa, ang dami-dami ng mga naghihiwalay, ang dami-dami ng mga nagsasama ng hindi kasal, ang dami-dami ng mga nagsasama na hindi dapat ikasal, ang dami-daming nagpapalaglag, ang dami-dami ng krimen at immoralidad. Pwede niyo bang sabihin, sound ang mundong ito? Kung sasabihin niyo pong sound, malamang na nasa panig nga po kayo, hindi ng Diyos, kundi ng Diablo. Huwag na po tayong lumayo. Gawin nating mas personal. Sige. Nito na lamang na may nangyaring pamamaril sa Ateneo, kung saan ay may mga pinatay. Nakagugulat ito. Pero ang mas nakagugulat ay ang reaksyon ng maraming mga Pilipino. Pinuri pa, ginawa pang malahiro yung gumawa nito. Yes, hindi natin alam po kung ano ang punot dulo, pero ang pagpatay ay maliwanag na kasalanan, ano man ang dahilan. Hindi dapat binibigyan yan ng maganda pang katwiran, lalo pat kung ang pinaka-intensyon ay kasamaan. Nung pinatay naman yung suspect nung namaril sa Ateneo, ang komento naman, buti nga, karma yan, ubusin na yung lahi ng mga yan. Kapatid, kung hindi ka nabambaza o na-iskandalo sa mga komentong ito, pa-check up ka na, may tama ka na, may tama na ang konsensya mo, may tama na ng impluensya ng demonyo. So yan na, i-multiply mo yan. Ganyan na ang kalagayan ng mundo. Paano ba natin susolusyonan ito? Maraming mga paraan. Siyempre, yung ating pagpapakabuting Kristiyano. Pero ang isa sa pinaka-basic at pinakamahalaga, tulungan niyo pong maging banal at mabuti ang mga pare ninyo. Nasabi ko po ito sapagkat ang sabi pala ng demonyo kay San Juan Maria Vianney, if there were 3 priests like you, my kingdom will be ruined. Ito'y pagkatapos niyang buhusan, ilambast si Juan Maria Vianney ng napakaraming pagsubok, napakaraming panunorture, napakaraming panggugulo, napakaraming panunukso, pero hindi siya nagwagi sa mabuti at banal na paring ito. Yun ang kanyang nasabi. Kung meron lang 3 pari na kagaya mo, delikado ang paghahari ko sa mundong ito. So, ipagdasal na niyo na maging banal at mabuti ang mga pari ninyo. Yun yung hangarin po ninyo unang-una. Yun ang ipagdasal ninyo. Kapag may bagong paring darating sa parokya ninyo, yun ang hanapin ninyo. Hindi yung magaling bang mag-sermon? Madalino ba? Baka nakakantok yan. Hindi yung magaling bang mag-manage ng simbahan? Magaling bang makasama o makisama sa mga tao? Hindi yung magaling bang kumanta? Hindi yung bata ba? Hindi yung lalaki ba? Kundi yung mabuti, banal sana. Sapagkat yung mga sinabi ko na normal na hinahanap ninyo, madali po yan. Kung banal at mabuti ang pare ninyo. Kung banal at mabuti si Father, mas magiging malalim ang homily niyan. Kung banal at mabuti si Father, mas magiging maganda ang pagpapaktakbo niya ng simbahan at pakikisama sa mga tao niyan. Kung banal at mabuti si Father, mas magiging malaanghel ang boses niyan pag kumanta niyan.
Kung banal at mabuti si Father, mas magiging bata ang aura, ang itsura niyan. Kung banal at mabuti si Father, mas magiging lalaki yan. Kung minsan, di man sa kilos, kundi sa paninindigan sa Diyos. Di pa ako tapos. Pero banal at mabuti, iyon ang pinaka-mahalaga. So tulungan niyo kami na maging banal at mabuti. Sa papaanong paraan, ipagdasal niyo rin kami. Hindi yung kayo lang ang hinang-hinang dasal. Kami rin pagdasal ninyo. Kasi tao rin po kami na tulad din nyo. Natutukso rin kami. Nagagalit din kami. Naiinis din kami. Nabubwisit din kami. Nagiging materialoso din po kami. Nagugumon din po kami, etc., etc. Kaya, ipagdasal nyo rin po kami. Ikalawa, hayaan nyo rin po kaming magdasal. Hindi yung, tulad kanina, nagdarasal ako. Father, picture. Pwede naman mamaya. Nagpapakumpisal ako. May kausap ako, ha? Father, picture tayo. Nangukumpisal to, eh. Di ba nakita? Gusto mo 3 pa tayo, kasama siya, ha? Hindi ka lang magalit. Pero nagdadasal si Father, nagpapakumpisal. Hayaan ninyo, may oras naman para sa pagpapicture. Na yan. Hayaan niyo po kaming magdasal at huwag niyo kaming hatakin kung saan-saan ng madalasan. May mga tinatamaan. Kasi kailangan din po namin magdasal. Alam po ninyo ang pare, hindi lamang po siya dapat magdasal ng isang beses lang. Hindi. Dapat siyang nagdarasal sa umaga, kailangan niyang magdasal sa tanghali, kailangan niyang magdasal sa dapit hapon, sa hapon, kailangan niyang magdasal sa gabi, kailangan niyang magdasal bago matulog. 6 na yon. Bukod pa sa, siyempre, kinakailangan niyang magmisa, kinakailangan niyang magrosaryo, kinakailangan niyang magnilay ng Biblia, kinakailangan niya na mag-prepare ng humilya. Lahat ng yan ay kinakailangan niya ng moments para magdasal. Kaya wag po kayong magtatampo kung maraming mga pagkakataon. Personally ako, kayo'y aking napahihindian. Lalo pat kung madalas na naman. At lalo pat kung alam namin na mapapabayaan namin ang aming tungkulin sa simbahan at ang aming buhay pananalangin. So wag po kayo magtatampo. Kailangan din po naming magdasal. Besides, lagi kayong kasama sa aming mga dasal. Ikatlo, huwag niyo rin po kaming bibigyan ng sobra. In case na hindi kayo mapigil sa pagbibigay, sapagkat nakita nyo, kailangan din naman namin, okay. Pero pigilin nyo ang sarili nyo na magbigay ng sobra-sobra. Sobrang damit, sobrang sapatos, sobrang relo, sobrang gadget. Kasi po pwede kaming maggumon sa mga ito. Kung saan ay hawak na po namin ang aming mga sarili, marami naman po kami paring ganito. Katulad halimbawa ng ginawa ni Santo Papa na nang bigyan ng sports car ng Lamborghini, pin-auction niya at yung napagbilan, ibinigay niya pang tulong sa mga nangangailangan. E papaano kung hindi pa kami ganyan? Makasasama po sa amin yan. Please, tulungan niyo po kami maging simple lang upang mas marami kaming mapaglingkuran at upang ang maging pinakakaligayahan at konsolasyon lamang namin sa paglilingkod ay ang Panginoon lang. Kaugnay nito, iiwas niyo rin po kami sa tukso. Hindi yung kayo pang nagbubuyo. Pader, inom tayo. Pader, huwag ka munang uwi. Ihaharang ko yung kotse ko. Kailangan magpakasagad tayo. Huwag niyo kaming iduldol sa sigarilyo, sa alak, sa sugal, sa broka. Pupwedeng sa una, ito'y dala ng aming pakikisama sapagkat nakakaramdam kami sa inyo ng tunay na kaibigan o kapamilya. Baka magtampo ka. Pwedeng sa una ganon. Pupwede rin namang sa una kayo'y nadadala ng pakikisama upang kami iyong ma-please, kumbaga. Kaya lang, may panganib sa mga ganon. Kaya sa una pa lang ay linawin na nating magkakasama na may mas magandang paraan ng pakikisama at hindi yung pakikisama
sa kasama. Yes, as a priest, we should know better than you sa mga pagkakataong ganito. Pero tao lang din, kung minsan nadadala din. Kaya nga po, kung hindi namin kayo madalas sa kabutihan sa mga pagkakataong ganito, kayo ang magdala sa amin sa kabutihan sa mga pagkakataong ganito. In connection with this, paalala niyo po sa amin lagi na pamilyado na kami. Na may asawa na kami, si Kristo, at may mga anak na kami, kayo. Kala nyo kung ano, no? Hindi yung father, hindi ka pare ngayon, ha? Huwag ka, no? Hindi po pwede yung ganon. Huwag na po kayong magpakyut sa amin. Huwag nyo na rin po kami hayaang magpakyut sa inyo. Hindi na po kami single, hindi na po kami binata. Help us to be faithful. Hindi naman po talaga masamang magmahal. Pero dapat sa tamang tao. Sumisigaw yung bata. Pinawisan ako. Tulungan niyo po kami na maging mabuting tao. Narinig po natin sa ating binasang Ebanghelyo ang paninindigan ni Pedro sa pagka-Diyos ni Kristo. At ito ay sa gitna ng mga Diyos-Diyosang nagkalat sa Caesarea ng Filipos. Pero hindi niya ito na kayang mag-isa. Remember sa eksena, physically and spiritually, metaphorically, figuratively, kasama niya si Kristo at ang kanyang mga kasamang disipulo. Gayon din naman, kayang-kaya po natin pagtagumpayan ang mga Diyos-Diyosan ng kasalanan ng mundong ito sa ngalan ng Panginoon sa tulong niya at kung magtutulong-tulong din po tayo para sa ganyan. Tutulungan namin kayong magpakabuti. Pero tungkulin nyo rin po na tulungan kaming magpakabuti. Besides, mas magiging madali para sa inyo ang maging mabuting tao kapag mabuti at banal ang mga pare ninyo. But certainly not the least. Kung kami man ay magkamali, bigyan nyo kami ng tsansa na magbago. Sinisigurado ko sa inyo, walang pare ang gustong magkamali at mag-fail sa kanyang ministeryo. Kaya maniwala kayo. Given the proper support, babawi at babawi ito. Sa anumang paraan, pagmisahin man siyang muli o hindi na. Pero siguradong babawi at babawi yan. Huwag lang nating uhusgahan at ibabaon sa kanyang kasalanan, kundi ating tulungan. And certainly, we will see Him na mas magpapakabuti.